Alamin natin report mula kay Edniel Parrosa. Edniel, please come in. Lakas hinamo ni Acting PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga lumahok sa mga rally kontra katiwalian kamakailan na tumulong na lamang sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control iskandal. Narawagan si Nartates sa publiko mapapro or anti-government umano, magbigay ng impormasyong makapagtuturo sa pag-aresto sa mga natitira pang nasasakdal. Ginawa ni Nartates sa pahayag sa Camp Crame, kasabay ng panigurong handa ang PNP sa posibleng ikatlong bugso ng malakihang mga kilos protesta. Sa ngayon kasi, 7 pa doon sa 16 na inisyuan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan ng at large, 3 ang nasa ibang unan dito sa Pilipinas at 4 ang nasa abroad. Kabilang na si dating Congressman Saldico. Pero sa lahat ng at large na 7, lahat ng 6 maliban kay Congressman Saldico ay mayroon naman ng surrender feelers. Liban sa mga ipinaresto ng batas, sinabi ni Nartates, bukas din ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, katuwang ng PNP, sa iba pang asiste mula sa publiko. Pakinggan natin ang acting PNP chief. Lalo na dito sa ating pinoprosecute ng mga kaso, kung meron man silang nalalaman, the Philippine National Police, yung ICI po natin, ay open for any information to for a good prosecution at pag-release ng mga nasasaktan. Ang tinig ni General Jose Melencio Nartates. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat lakay. Tama yung dinig ko, sabi mo may surrender feelers na si Saldico? Lakay, siya na lang ang walang surrender. Siya na lang ang walang surrender feelers. Akala ko ready na siya sumurrender. Lahat lakay lahat ay nag-express na ng ng readiness na lumantad. Yung 3 dito sa actually yung 3 dito sa bansa, 2 pala yung may surrender feelers lakay. Galing doon sa kanilang kaanak. So yung isa ay nanatili ring mailap sa batas. So 2 pala sila lakay, si Congressman Saldico at isa pang executive ng SunWest na hindi mo na pinangalanan. Yung babae. Hindi, pinangalanan na yun. Nasama na sa news natin sa break time kahapon eh. Ayan, nabanggit na dun eh. 3 lakay ang nandito po sa Pilipinas, 2 ang may surrender feelers na mula sa kaanak. Habang yung lahat ng nasa abroad ay nakikipag-ugnayan ng lakay sa Immigration Bureau at maging sa embahada. Tukoy naman yung kanilang bansa kung nasaan sila. At inaantay na lang yung paglanding nila dito sa airport para sila ay masilbihan ng arrest warrant. Oo nga pala, Malu. Sino bang Foreign Affairs Secretary? Natutulog din yata sa pansitan itong Foreign Affairs Secretary natin eh. Sino bang spokesman dyan, ha? Ang tagal-tagal ba't di pa kinakancel ang passport ni Saldico? Ayan. Anong nga inihintay nila? Pasko. Itong DFA natin yung mga ating anyway, sige. So, linawin natin, hindi pa canceled ang flight ni Secretary Tess Lazaro. Ba yan? Hindi natin naririnig yan. Ginagawa nito. Anyway. Lakay, alam mo, ang sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na siyang head ng PNP rin, of course yung DLG. Si Congressman Saldico, ang paniwala nila, may iba kasing passport na gamit. Yung Portuguese daw, nakabili. Oo. Yung Portuguese daw. Kasi may properties doon. Sabi niya, kaya nakapagta-travel daw. Pero ay malalaman pa natin yan. At sabi nga ng secretary doon sa mga nasa abroad, talagang si Congressman Saldico na lang ang hindi pa talaga ma-pinpoint. Maliban na lamang doon sa latest pronouncement kahapon na hinihinalang nasa Portugal itong ASO plate. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Balik sa'yo, Lakay Deo.